Pagpalang araw po, nandito po tayo sa tahanan ni dating chairman, Guillermo Saldana. Siya po natin siyang kaibigan. Siya rin po siya may iniindang karamdaman. Pero kanyang iniindang karamdaman ni stroke. Hindi po malala. Ba't ko nasabing hindi malala? Nakakalakad pa naman siya eh. Ibig sabihin, hindi kagaya ng ibang stroke na nakaiga. O meron silang mas mabigat na kapasanan. Siya pwede pa siya mag-exercise. Nakakain pa siya ng maayos. Nakakapagkwentuhan pa siya. Ano yan? Biyaya ng Diyos. Alam nyo tayong mga tao, sino bang hindi nakakaranas ng sakit? Lahat naman nagkakasakit eh. Maging ang doktor man eh, doktor ka, nagkakasakit pa eh. Doktor na yan ha. May mga doktor na namamatay sa sakit. Ibig sabihin, ang sakit para sa lahat ng tao yan. Malakas, mahina, may pinag-aralan, walang pinag-aralan, professional, doktor o anuman ang profesyon mo. Tinatablan po tayo ng sakit kasi po tao tayo. Pero kagandahan nito, kahit nagkakasakit tayo, may doktor. Ang alin ng doktor? Ang Diyos. Amen. Yan ang dakilang manggagamot. Pero bago tayo papalaot, tayo mananalangin muna upang hingin natin ang tulong ng Diyos upang siya po tumulong sa atin. Meron akong hawak na Biblia. Amen, ang Biblia ng mga pastor. Pray po tayo bago tayo magsimula, bago tayo papalaot sa pag-aaral ng mabuting balita. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng Ebanghelyo o ng iyong salita, sapagkat ang salita mo ay ang aming buhay. Sapagkat sabi ni Jesus, ang aking salita ay life giver. Salamat po at nabayan mo kami sa pagkakataon na ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po kami sa Barangay 97, Zone 8, District 1, Tondo, Manila. Alam nyo yung karamdaman, meron tayong babasahin dito na meron sakit. Meron sakit. Ito. Sa chapter 38 ng Isaias, ito po yung nagkasakit si Ezekias. Nang panahon yun, nagkasakit ng malubha si Ezekias. So, kita nyo, ano po sakit niya? Malubha. Ibig sabihin, grabing sakit yun. Between life and death na po yan. At nasa bingit ng kamatayan. Kasi dinalaw ni Isaias na anak ni Amos at sinabi niya sa ari, ang utos na ito ni Yahweh, yan. Dinalaw siya, pinasyalan siya. Hindi siya dinalaw dahil kukwentuhan niya itong tao ngayon. Magkwentuhan lang sila kung anong kwento. Hindi. Meron dalang mensahe itong si Isaias. Ito Ganitong sabi niya, sinabi niya sa hari, ang utos na ito ni Yahweh, yan. May utos pala ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang propeta na si Isaias. Itong pinasasabi ng Diyos kay Haring Ezekias. Ipatawag mo ang iyong sambahayan, pamilya, at gawin mo na ang iyong mga uling abilin. Sapagkat hindi ka nagagaling, mamamatay ka na. Yan po ang pahatid ng Diyos kay Propeta Isaias. Tawagin mo na ang iyong sambahayan. Ibig sabihin, pamilya. Magbigay ka ng uling abilin. Ang tawag naman dito sa ating panahon, last will and testament. Kumbaga, ano man yung ari-arian na meron ka, iatado mo na yan. Kung ilan ang anak mo, yan, ipagagawa mo na sa abogado. Kung sakaling mamatay ka, bawat isa, meron sila ng mamanahin. Yan ang ibig sabihin po ng Panginoon sa pamagitan ni Propeta Isaias
na pinasasabi sa aring may sakit between life and death. At ang ano rito, ang sabi ng Diyos, mamamatay ka na at hindi ka mabubuhay. Okay? Tignan natin itong sirkulasyon na ito. Merong kayo mapupulot dito sa buhay po natin. Sa verse 2, pagkarinig nito, si Haring Ezekias, umarap siya sa dingding at nanalangin. Yun po ang inasta niya. Siyempre, sasabihan ka ba naman, mamamatay ka na hindi ka mabubuhay. Anong gagawin mo? Siya ngayon ay nanalangin. Ngayon, sa panalangin niya, tignan natin ang eksena. 3. O Yahweh, alam mo kung paano ako namuhay sa iyong harapan. Naglingkod ako sa iyo ng tapat. At ang ginawa ko'y pawang kalugod-lugod sa iyong paningin. Kita nyo? Anong ginawa niya nung malakas pa itong si Haring Ezekias? Lahat ng ginawa niya, nakalulugod sa Diyos. Pagkatapos, nanangis siya ng malakas. Palagay ko kung titignan natin sa panahon na ito, baka umiyaw na. Umiyaw na itong hari sa pagtawag sa Diyos. 4. Tingnan natin ang eksena. Muling nagsalita si Yahweh kay Isaias. 5. Ang sabi niya, ang sabi sa kanya, sabihin mo kay Ezekias ang sinasabi ni Yahweh. Si Ezekias po, ang Arya sa panahon niya, si Propeta Isaias, siya naman po ang representative ng Diyos. Lahat na sinasabi ni Isaias, yun ay sinasabi ng Diyos sa kanya upang iparating kay Haring Ezekias. Ang sabi sa kanya, sabihin mo kay Ezekias ang sinasabi ni Yahweh, ang Diyos ng iyong ninonong si David. Nakita ko ang iyong pagluwa at narinig ko ang iyong dalangin. Kaya dadagdagan ko pa ng 15 taon ng iyong buhay. Kita niyo po, nagkaroon ng pagbabago. Paano nagkaroon ng pagbabago? Nang dahil sa kanyang panalangin, marudol po ang kanyang panalangin talaga. Nangatwiran siya ng gusto sa Diyos. Siya ay lumuluha. Anong sabi ng Diyos? Nakita ko ang iyong pagluwa at narinig ko ang iyong dalangin. Anong ginawa ng Diyos? Sige, hindi ka muna mamamatay. Dadagdagan pa kita ng 15 years. Anong makikita niyo pong eksena sa eksenang ito? Ang Diyos lang ang may awak ng buhay ng tao. Mahirap ka, mayaman ka, ano man ang itsura mo, ang buhay mo galing sa Diyos yan. Kung galing sa Diyos, Diyos din ang magpapasya kung kailan ka mamamatay, kaibigan. Amen. Pero yung sabihin mong gusto mo nang mamatay, huwag mo naman pangunahan ng Diyos. Huwag mo pangunahan. Ayan mo ang Diyos. May takda naman ang buhay natin Tingnan nyo po dito sa Hebreo. Alam nyo, marami akong nakita. Yung kapitbahay namin, sinaksak ng 29 saksak. Babae yon. Pero, hindi siya namatay. Siguro ang kalooban ng Diyos, hindi ka pa pwedeng mamatay. 29 na saksak. Imposibleng hindi ka mamamatay doon. Pero yun nga po, ang Diyos po ang may hawak ng buhay ng tao. Kung kailan ka mamamatay, ayan mo nga Diyos ang... Huwag na natin pangunahan ng Diyos. Ang sabi po rito, sa 9:27 ng Hebreo, ganito naman ang nakalagay. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghukom. Sinong nagtatakda ng buhay, kamatayan ng tao?
ang Diyos. Parang yung si Ezekias, ang sabi ng Diyos, mamamatay ka na, hindi ka nagagaling. Pero nagkaroon sila ng pag-uusap sa pamagitan ng panalangin na bago ang desisyon ng Diyos. Sige, hindi ka muna mamamatay. Ibig sabihin, gumaling pa si Haring Ezekias. Yung sakit niyang malubha, gumaling. At sinabi ng Diyos, bibigyan pa kita ng 15 taon. Oh. Tayong mga tao po, yung nangyari kay Ezekias sa kanyang panahon, ang Diyos noon, siya rin ang Diyos ngayon. Wala pong pagbabago yon. Kaya pag meron po tayong sakit, huwag niyong isipin yung kamatayan. Ang isipin nyo, yung pananampalataya nyo sa Diyos. Yan ang mahalaga eh. Tingnan nyo po ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Dito po sa 1. Meron tayong mababasang ganito. Sa verse 1:14:1. Huwag mabagabag ang iyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sino may sabi nito? Si Jesus. Anong sabi? Huwag mabagabag ang iyong kalooban. Alam nyo, hindi lang po sakit ang nagbibigay bagabag sa tao. Maging ang buhay kahirapan. Yang kahirapan. Nagbibigay ng bagabag sa buhay ng tao. Yang sakit, bagabag din yan. Lahat ng problema sa mundong ito, puro bagabag yan. Pero nung sabi ni Jesus, una, anong sinabi niya? Huwag mabagabag. Anong sabi niya? Huwag. Huwag daw po. Basta, maniwala ka sa Diyos at maniwala ka sa akin. Sabi ng ating Panginoong Yesus. Inuutosan tayo ng Panginoong Yesus na huwag mabagabag ang ating buhay, maniwala tayo sa Diyos. Amen. At maniwala tayo sa Kanya. Alin ang paniniwala natin sa Kanya? Yung turo taral niya, galing po sa Diyos. Galing sa Diyos. 1:12:49-50. Sapagkat hindi ako nagsasalita ng mula sa sarili ko lamang, sabi ni Jesus. Ang Ama na nagsugo sa akin ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. 50 verse 50. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan, kaya tayong pinasasabi ng Ama ang siya kong pinapahayag. O maliwanag. Yung paniniwala natin kay Jesus tungkol sa Diyos, yung aral ng Diyos na dala-dala ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung sumasampalataya po tayo sa Diyos, hindi tayo dapat mabagabag. Alam niyo yung problema? Mas malaki pa ang Diyos sa problema ang dala-dala mo, kaibigan. Meron bang imposible sa Diyos? Lahat kayang lutasan ng Diyos. Kanya lang tayong tao, makukulit lang tayo. Makukulit lang tayo. Gusto natin, Panginoon, pagalingin mo na ako. Ba parang utusan ng Diyos ha? Gusto mo, mag-magic ang Diyos na gumaling ka? Si Haring Ezekias, nang nananalangin siya, anong sabi niya sa Diyos? Tapat akong naglingkod sa iyo. Naglingkod pala siya ng may katapatan. At ano pa? Lahat ng ginawa ko ay kalugod-lugod sa iyong harapan. Yan, tanong, meron ka na bang ginawa para sa Diyos, kaibigan? Baka nung malakas ka, ang ginagawa mo puro bisyo. Oh, alam mo yung bisyo hindi naman po sa Diyos yan eh, kay Satanas ang bisyo. At alam niyo yung bisyo, ganito. Meron akong kakilala. Ang ginawa ng chairman, ginawa niyang barangay tanod. Yung sinasabi kong tao ngayon. Ang sabi niya, magbarangay tanod ka sa barangay, sabi niya. Sakit kang ulod sa barangay, sabi niya eh. Ngayon, maglingkod ka sa barangay tanod ka. O, di ba?
Kaya sana masakit yung problema, ginawa siyang tanod ng barangay. Oh, di natanggalan yung sakit ng ulo ang chairman sa kanya. Yan. Tayong mga tao po, mas maganda po lumalapit tayo sa Diyos, wala pa tayong problema. Huwag nyo na pong hintayin na magka-problema tayo. Oh, totoo yan. Alin ang gusto nyo? Lumalapit kayo may problema o lumalapit kayong walang problema? Mas maganda hanggat malakas po tayo. Iukol natin ang buhay natin sa pagsunod sa Diyos. Yun ang paglilingkod. Yang bisyo, hindi po sa Diyos. Kay Satanas ang bisyo na yan. Kay Satanas po ang bisyo na yan. Abang lumalangoy ka sa bisyo, ang pinaglilingkuran mong may katapatan, walang iba kundi si Satanas. O, bisyo dito, bisyo doon. O, anong mangyayari? Pagdating ng araw, magkakasakit ka. Sinong binibigyan mong problema? Pamilya mo. O, halimbawa, may trabaho ang pamilya mo. Lahat sila, inihingan mo ng pera, pampagamot. Pero nung nagbibisyo ka, solong-solo mo lang ang kaligayahan. Di ba totoo yan, kaibigan? Pinapayuhan ka na ng yung mga pamilya, huwag ka nang magbisyo. Pero bisyo-bisyo ka pa rin. Kaya nung magkasakit ka, pati sila na problema sa'yo. Hindi ka may tapong kasi pamilya ka nila eh. Pero sa totoo lang, gusto ka na nilang itapon. Kanya lang walang magawa kasi pamilya ka. Kaya sa buhay na ito, gayahin natin si Ezekias. Ipaglingkod po natin ang buhay natin sa mabuti. Alam nyo, sabi ni Apostol Pablo, tayo bilang mga tao, nilikha tayo ng Diyos. Nilikha tayo para sa mabuti. Hindi para sa bisyo, sa masama. Ganito po nakasulat sa Efeso chapter 2 verse 10. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. At sa pagkikipag-isa natin kay Kristo Jesus, nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihandaan niya noong una pa man upang gawin natin. Tayo po pala hinanda ng Diyos sa mabubuting gawa. Pero anong nangyari, kaibigan? Abang lumalaki ka, imbis na gumawa ka ng mabuti, ang ginagawa mo, yung taliwas sa mabuti. Ano yung taliwas sa mabuti? Yung masama. Oh, yung masama. Alam nyo, meron akong nakilala si Larry. Pangalan niya Larry. Stroke din siya. Sabi ko sa kanya ganito, ba't ka na-stroke? Ang sagot niya, pinarurusahan ako ng Diyos. Pati Diyos dinamay niya. Sabi ko, mali ka. Hindi naman marusa ang Diyos ng tao. Nung bago ka ma-stroke, anong buhay meron ka? Bisyo, bibisyo ko, alak, sigarilyo, basta bisyo sa kamunduan. O kaya ka pala na-stroke kasi ang trabaho mo, bisyo. Tapos kayo pagbibintangan mo ang Diyos na siyang may kasalanan, na pinaparusahan ka, saan mo naman natutunan yan ka? Alam nyo, ang Diyos po hindi naman marusa. God is love. Bakit kanya parurusahan pag-ibig ang Diyos? Tingnan nyo po yung isang talata. Babasahin ko po. 1:17. Anong nakalagay dito sa Biblia? Isinugo ng Diyos ang kanyang anak si Jesus, hindi upang atulan ng parusa ang sanlibutan o ang tao. Kita nyo? Hindi upang parusahan ang tao. Kaya sinugo si Jesus dito sa lupa. Tapos sasabihin nyo, pinaparusahan kayo ng Diyos? Gumagawa kayo ng inyong sariling kwento para pagtakpan lang ang pagbibisyo nyo. O yung sa amin, yun, nilibing na yon. Isipin mo, walang ginawa kundi uminom ng alak. Markang demonyo. Nagkasakit. Pinagtsagaan ng kapatid, pinadoktor. Sabi ng doktor,
Huwag ka nang magbisyo. Hanggang sa na-opera na nga ng bituka. O, anong ginawa niya? Palihim siyang nagbibisyo pa rin. Balik uli. Kanya lang, lihim lang. Akala niya wala nakakakita. Ano nangyari? Eh, di namatay. Oh. Ang doktor na nagsabi sa kanya, huwag ka nang magbisyo. Naopera na nga eh. Kasi nga sa kakahalak. Eh, matigas ang ulo. Akala niya siguro, tatalunin niya ang sakit. Hindi niya alam, siya ang matatalo. Ang sabi ng Biblia, hindi po naparito si Jesus dito, hindi sinugo ng Diyos para parusahan ng tao. Kundi tuloy natin. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus, hindi ho pangatulan ng parusa ng mga tao, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Kita nyo? Gusto po niyang Panginoon tayo maligtas. Anong maligtas? Pag sinabing maligtas, pupunta sa langit. Ang gusto pala ng Panginoon, kaya pinadala si Jesus para maligtas tayo papunta sa langit. Eh, ginawa mo, puro kabisyo. Tapos, sasabihin mo, pinarusahan ka pa ng Diyos. Ay, hindi ganon. Huwag po tayong gumawa sarili nating kwento. Ang totoo niya, kasalanan lang natin. Kasi, nabubuhay tayo sa bisyo. Ang bisyo po, wawasakin ang buhay natin. Alam nyo, meron akong bina-Bible study noong araw. Ngayon, durog na utak. Bakit? Ayaw maglubay eh. Droga. Ayun. Nung nakita ko, parang taong grasa. Isipin niyo po yan. Dahil po sa bisyo, sa droga. Oh. Ilang beses na nakulong yun? 2. Pero walang takot sa kulungan. Pero ngayon, nakikita ko parang taong grasa na siya. Oh. Andyan lang po ang Diyos, handa pong makinig ang Diyos. Kanya lang, tayong mga tao, matitigas tayo. Matigas ang ulo natin. Imbis na sundin natin ang Diyos, sinusunod natin ang ating gusto. Baligtad po yun. Magkaiba yung gusto natin, magkaiba po yung gusto ng Diyos. Oh. Pag ang Diyos sa sinunod niya, yun papasok tayo ngayon sa, sabi ni Jesus, huwag mabagabag ang iyong kalooban, maniwala ka sa Diyos at maniwala ka rin sa akin. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong pagliliwanag sa amin. Kami pong mga tao, sadyang matitigas po ang ulo namin. Pero salamat, pinagtsatsagaan mo kami kasi mahal mo kami. Salamat po. Nawa yung mga nanonood ng video ito, kung sakaling hindi pa po hayon sa iyong kalooban ng kanilang pananampalataya, baguhin mo po sila, Panginoon Diyos, sapagkat ikaw lang ang pwedeng magbabago sa isang tao. Kung kami lang ang magbabago, wala kami magagawa. Bakit? Likas po sa amin ang kahinaan. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Thank you for watching. Like and share. Share and share. Bye-bye.